Mismong si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na ang dumulog kay Meta CEO Mark Zuckerberg para ireklamo ang talamak na fake news sa mga hawak nitong social media platforms. Pinag-iisipan na rin ng DICT kung dapat na ba itong patawan ng buwis. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Formal na sumulat si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda kay Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg upang ipahayag ang pagkadismaya ng pamahalaan sa kawalang aksyon nito sa pagtatanggal ng fake news na laganap sa kanilang online platform. Ilan na nga rito ay ang mga deep fake videos, mapanirang post na tumatarget sa mga opisyal ng pamahalaan at peking mga balita tungkol sa lockdown dahil sa MPOX. Sa panayam ng DZRH kay Secretary Aguda, sinabi nito na direkta na umano siyang sumulat kalakip ang mga hinaing na ito ng bansa sa naturang platform. Nagsabi tayo ng mga hinaing natin sa platform nila. So ilinatag po natin, fact-based po yun. Tapos second, ipinagpaliwanag po natin na dito po sa Pilipinas, may mga batas na po tayong umiiral na pwede nating gamitin sa pagsupo ng fake news. Baka naman di lang po niya alam. Sa sulat, nilinaw rin ni Aguda na hindi special treatment ang hinihiling ng bansa, kundi isang patas na treatment pagdating sa community standards na kanilang ipinatutupad tulad ng sa ibang mga bansa. Ang hinihingi po natin ay hindi special treatment. Opo. Ang hinihingi natin sa Facebook is fair and equal application nung kanila bang tinatawag na community standard. Okay. Oo, dapat i-apply din nila dito ng patas. May kaibigan po tayo, journalist. Tapos sinuspend. Tapos ang nakalagay lang sa kanya, you violated our community standard. Tapos sa akin, journalist to eh. Bakit ito yung masususpend? Yung obvious na opinion yung mga nakalagay doon. May mga ganun ba na parang hindi patas? Yung mga trolls na mamayagpag, yung journalist masususpend. Dagdag pa nito, kung masusunod lang aniya ng Meta ang kanilang algorithm, ay hindi lang fake news ang matitigil, kundi pati na rin ang recruitment ng scams at illegal gambling na malinaw na banta sa seguridad at public order ng Pilipinas. Samantala, isa rin sa binanggit ni Aguda ay ang laki ng perang kinikita ng Facebook sa mga Pinoy kada taon na may average na $17 per user, kung saan mayroong halos 100 milyong Facebook user sa Pilipinas. Si Facebook po kumikita ng average po mga $17 to $18 per tao dito sa Pilipinas. Ang laki, ang laki. Kaugnay nito, isa ring pinupuntirian ng DICT ngayon, katuwang ang Bureau of Internal Revenue o BIR, ay ang paniningil na ng tax sa Meta. Ayon kay Aguda, dapat umano na nagbabayad ng buwis ang isang kumpanya sa isang lugar o bansa kung saan ito kumikita. Sabi nila, bakit hindi kayo nagbabayad ng tax? Ang sabi kasi nila, no, we do not earn in the Philippines. We earn from the Philippines. Pag tinagalog nyo pa yon, pareho lang yun eh. Ito po Tagalog niyan. Hindi po kami kumikita sa Pilipinas. Pinagkakakitaan lang namin. Samantala, matatandaan na makailang ulit na rin nakipag-ugnayan ng pamahalaan sa Meta. Kalakip ang mga detalyadong ulat at ebidensya sa mga issue. Ngunit bigo pa rin ito na umaksyon ng tama at maagap. Sa ngayon, hinihintay na lamang ni Secretary Aguda ang magiging sagot ng Meta CEO sa ipinadalang formal na sulat dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.